Ako si Luis, isang ordinaryong tao na may hindi pangkaraniwang buhay. Kung tatanungin ninyo kung bakit, ito ay dahil sa aking asawa, si Marta. Matagal na kaming kasal. Mahigit 10 taon na ang nakalipas. Sa bawat araw na lumilipas, hindi namin maiwasan ang mga maliliit na pagtatalo na kung minsan ay nauuwi sa malalaking away. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi nagbabago. Ang aming pagmamahalan. Sa tuwing nag-aaway kami, para kaming dalawa sa isang palabas sa entablado. Ang aming mga sigawan ay parang musika sa mga kapitbahay. Ang aming mga galit ay hindi maitatago. Ngunit sa likod ng bawat salita, mayroong lalim na hindi makikita ng iba. Sa kabila ng mga sigawan, may mga tahimik na sandali kung saan kami ay nagkakatinginan lamang. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman kong may koneksyon kami na hindi kayang sirain ng anumang galit. Isang umaga, nagsimula ang araw namin sa isang mainit na diskusyon tungkol sa kung sino ang maghuhugas ng pinggan. Akala mo simpleng usapan lang, pero sa amin, ito ay isang malaking issue. Luis, hindi naman laging ako na lang ang gumagawa nito. Bulalas ni Marta habang hawak ang baso. Bakit hindi mo subukan kahit minsan? Ang tono ng kanyang boses ay may halong inis. Sinagot ko siya. Marta, alam mo namang marami akong ginagawa sa opisina. Pagod na ako. Hindi ko sadyang pataasin ang tono ng aking boses. Ngunit naramdaman kong umakyat ang init sa aking dibdib. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang pumasok sa kwarto ang aming anak na si Lily, na may hawak na laruan. Mama, Papa, bakit kayo nag-aaway? Tanong niya habang nakatingin sa amin ng may kalituhan sa mga mata. Napatingin kami sa kanya. Bigla kong naramdaman ang kirot sa aking puso. Paano nga ba namin maipapaliwanag ang lalim ng aming relasyon sa isang bata? Ang mga away na ito ay hindi lamang tungkol sa simpleng bagay, kundi isang paraan ng pagpapahayag ng aming nararamdaman sa isa't isa. Ito ay bahagi ng kung paano kami lumalago bilang mag-asawa. Sa sandaling iyon, tumingin ako kay Marta at nakita ko ang kanyang pagod na mga mata. Naramdaman ko ang pagod ko, ngunit may bahagi sa akin na nag-udyok na yakapin siya. Marta, patawarin mo ako? Wika ko, nang may sinseridad sa aking boses. Nagulat siya sa aking ginawa, ngunit ang kanyang mukha ay naglambing. Luis, alam kong hindi madali ang lahat ng ito. Pero, nandito pa rin tayo, hindi ba? Sagot niya, habang ang kanyang mga mata ay puno ng damdamin. Napangiti ako, kahit na may luha sa aking mga mata. Sa kabila ng lahat ng sigawan, ito ang mga sandaling nagpapakita ng tunay na lalim ng aming pagmamahalan. Ngunit habang kami ay nagkakatinginan, biglang may narinig kaming tunog mula sa labas. Isang pagkatok sa pintuan. Sino kaya ang nasa labas at ano ang kanyang daladala? Hindi ko alam kung paano nagsimula ang araw na ito. Isang araw na tila ba puno ng maliliit na pagsubok na para bang sinadya ng tadhana na masubukan ang aming tibay. Nagising ako sa tunog ng alarm clock na tila ba ay sumisigaw sa akin. Ang unang bagay na pumasok sa isip ko ay ang aming hindi pagkakaintindihan kahapon. Muli na naman kaming nag-away ni Lito, ang aking asawa, tungkol sa isang bagay na napakaliit. Isang bagay na, sa totoo lang, hindi ko na maalala kung ano. Pagbaba ko sa kusina, naroon si Lito, nagtitimpla ng kape. Hindi kami nag-usap. Ang tunog ng tilaok ng manok sa labas ang tanging binasag sa katahimikan. Pero, sa ilalim ng tilaok at ng pagtila ng kape, naroon ang hindi nasabi, ang mga salitang hindi mabigkas. Ang mga salita ng pagmamahalan na, sa kabila ng lahat ng sigawan, ay naroon pa rin. Good morning, sabi ko. Sa wakas ay bumigay sa katahimikan. Good morning, sagot niya, hindi tumitingin mula sa kanyang ginagawa.
Sa likod ng kanyang malamig na tugon, alam kong may init ng damdamin na kinukubli. Alam ko kasi, sa kabila ng aming mga argumento, mahal namin ang isa't isa. Kung paano, hindi ko rin alam, pero naroon iyon, parang isang lihim na sa amin lamang. Habang nag-aalmusal kami, naisip ko ang unang beses naming nagkita. Parang isang pelikula sa ilalim ng mga bituin, sa isang pagtitipon ng mga kaibigan. Nagkatinginan kami, at alam ko na kaagad na siya ang para sa akin. Pero, hindi ko naisip na makakarating kami sa puntong ito, na ang mga bituin na unang nagdala sa amin sa pag-ibig ay magiging saksi rin sa aming mga away. Pagkatapos ng almusal, nagpasya kaming maglakad-lakad sa parke. Nakaupo kami sa isang bangko, nanunood ng mga batang naglalaro. Napansin kong may kakaibang kinang sa kanyang mga mata habang nakatingin sa isang mag-anak na naglalakad, hawak ang kamay ng kanilang mga anak. Naalala mo ba noong unang beses tayong nag-away? Tanong ko. Sinusubukang magbukas ng usapan. Tumawa siya, isang tawa na puno ng alaala. Oo, sa isang maliit na bagay lang. Hindi ko na nga maalala kung ano. Minsan iniisip ko, bakit nga ba tayo nag-aaway ng ganito kadalas? Tanong ko, nang may kaunting pag-aalinlangan. Siguro kasi pareho tayong may kanya-kanyang opinyon at matigas ang ulo. Pero, sa kabila ng lahat, hindi ba't mahal pa rin kita? Sagot niya, na may ngiti sa labi. Tumingin ako sa kanya, at doon ko naramdaman ang init ng kanyang pagmamahal. Pero, may kung anong bumabalot sa aming pag-uusap, isang bagay na hindi pa namin napag-uusapan. Bakit parang may bumabagabag sa iyo? Tanong ko, sa wakas ay nagtulak sa akin ng kuryosidad. Tumingin siya sa akin, may kaunting alinlangan sa kanyang mukha. May isang bagay akong kailangan sabihin sa iyo. Napatigil ako, ang mundo ay tila ba huminto sa pag-ikot. Ano iyon? Bago pa tayo nagpakasal, may isang lihim na hindi ko nasabi sa iyo. Isang bagay na matagal ko nang nais sabihin, pero natatakot akong baka magbago ang tingin mo sa akin. Napatingin ako sa kanya, ang aking puso ay sabay na bumibilis ang tibok at bumabagal. Ano iyon, Lito? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Pero, may anak ako sa ibang babae bago pa kita nakilala. Para akong sinuntok sa sikmura. Parang ang lahat ng iniisip ko tungkol sa kanya, tungkol sa amin, ay biglang bumaliktad. Pero sa kabila ng pagkabigla, naramdaman ko ang kanyang takot. Takot na baka hindi ko siya matanggap matapos ang revelasyon. Hindi ko alam kung paano ito nangyari. At hindi ko rin alam kung paano ko itatama. Pero mahal na mahal kita. At hindi ko kayang mawala ka, sabi niya, habang may luhang pumapatak sa kanyang mga mata. Tumigil ako, hindi alam kung paano mag-react. Ang aming mga sigawan, ang aming mga away, lahat ng iyon ay tila ba nagkaroon ng bagong kahulugan. Sa kabila ng lahat ng aming mga hindi pagkakaintindihan, naroon ang isang bagay na mas malalim. Isang bagay na kailangang harapin. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Sagot ko, huli sa pag-unawa sa sitwasyon. Pero, sa ilalim ng aking pagkabigla, naroon ang pag-unawa na sa kabila ng mga lihim. Sa kabila ng mga sigawan, ang pagmamahal ay naroon pa rin. Ang tanong ngayon, paano namin haharapin ang bagong pagsubok na ito? Sa likod ng aming mga away, naroon ang tunay na tanong. Kaya ba naming lampasan ang lahat ng ito? Habang nakaupo kami sa bangko, naramdaman ko ang bigat ng kanyang kamay sa aking balikat. Sa kabila ng lahat, naroon ang init, ang pagmamahal, ang pag-asa. Pero ang tanong pa rin ay bumabalot. Ano ang susunod na mangyayari? Gaya ng dati, nagising ako sa tunog ng alarm clock na tila sirang radyo sa tabi ng kama. Wala pa ring pagbabago sa ugali ni Marco. Palaging mas maaga siyang gumising kaysa sa akin at palaging naiwan ng alarm para sa akin na nakatutulig sa umaga. Pagmulat ng aking mata, nakaramdam agad ako ng inis.
Hindi ko maintindihan kung bakit hindi man lang niya naisip na patayin ang alarm bago umalis ng kama. Pagbaba ko, narinig ko ang tunog ng kawali sa kusina. Nasa harap ng kalan si Marco, abala sa kanyang ritual na pagluluto ng almusal. "Good morning, mahal," bati niya sa akin nang hindi man lang lumilingon. "Good morning din," sagot ko, pero hindi ko mapigilan ang mahinang pag-irap. "Bakit hindi mo na lang patayin ang alarm bago ka bumangon?" Ngumiti siya habang inaalog ang itlog sa kawali. "Para siguradong magising ka, alam mo namang mahirap kang gisingin." Alam kong may katotohanan sa sinabi niya. Pero sa tuwing umaga, hindi ko maiwasang makaramdam ng inis sa maliliit na bagay. Sa kabila ng lahat, hindi ko maitatanggi na marami kaming alaala ni Marco na masaya. Sa kabila ng araw-araw na maliliit na away, may malalim na pag-unawa at pagmamahalan sa pagitan naming dalawa. "May plano ka ba mamaya?" tanong ni Marco habang inilalagay ang itlog sa pinggan. Naglakad siya papunta sa mesa at nilapag ang almusal. "Wala naman, pero baka mag-grocery ako. Ikaw?" "Meron akong meeting sa opisina, pero pagkatapos nun, uuwi na agad ako. May sorpresa ako para sa'yo," sabi niya, na may pilyong ngiti. Ang ngiting iyon ang palaging nagpapakaba sa akin. Hindi ko alam kung ang sorpresa ba ay magugustuhan ko o hindi. Nagpatuloy ang araw ko sa karaniwang takbo nito. Naglinis ako ng bahay, naglaba, at lumabas para mag-grocery. Sa gitna ng aking mga gawain, hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ang sorpresa ni Marco. Lagi siyang may paraan para magbigay ng sorpresa na minsang nakakatuwa, minsang nakakainis. Pagbalik ko sa bahay, nakita ko ang pamilyar na kotse ni Marco na nakaparada sa labas. Pumasok ako at naabutan siyang nakaupo sa sofa, may hawak na maliit na kahon. Tumayo siya agad nang makita akong pumasok at ibinigay sa akin ang kahon. "Ito ang sorpresa ko para sa'yo." Tinanggap ko ang kahon mula sa kanya. May halong kaba at pananabik. Nang buksan ko ito, nakita ko ang napakagandang kuwintas na may pendant na hugis puso. "Para saan ito?" tanong ko. Hindi pa rin makapaniwala. "Para sa lahat ng pinagdaanan natin. Para sa bawat away na nauuwi sa tawanan. Para sa pagmamahalan natin na hindi matitinag," sagot ni Marco, kasabay ng kanyang yakap. Napangiti ako at sa isang iglap, nawala ang lahat ng inis. "Salamat, mahal," pulong ko habang mahigpit siyang niyayakap. Nagpatuloy ang araw na puno ng tawanan at saya. Sa kabila ng aming mga tampuhan, unti-unti kong nararamdaman ang lalim ng aming pagmamahalan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Habang nakahiga kami sa kama, tahimik na nakatitig sa kisame, nagtanong si Marco, "Naalala mo ba yung una nating pagkikita?" "Hindi ko makakalimutan iyon," sagot ko. "Sa coffee shop? Noong aksidenteng nabuhusan kita ng kape." Tumawa si Marco. "Oo, at sa kabila ng kape sa damit ko, nagawa kong makipag-usap sa'yo." Nang bumaliktad ako para harapin siya, nakita ko ang kanyang mga mata na puno ng pagmamahal. "May gusto akong sabihin sa'yo," dagdag niya, na biglang nagbigay ng kaba sa aking dibdib. "Ano iyon?" tanong ko. Pilit na pinapakalma ang aking sarili. "May kailangan tayong pag-usapan. Tungkol sa ating kinabukasan." Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, kaya sinubukan kong ngumiti. "Ano bang meron?" "May offer sa akin na trabaho sa ibang bansa." Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Sa isang iglap, parang bumagsak ang mundo ko. "Anong ibig mong sabihin?" "Magandang oportunidad ito, mahal. Pero kailangan nating pag-isipan kung ano ang magiging epekto nito sa atin." Sa puntong iyon, naramdaman ko ang bigat ng desisyon na kailangan naming gawin. Mahal ko si Marco, pero paano kung ang bagong trabaho niya ang maging dahilan upang magkahiwalay kami? Hindi ko inaasahan ang ganitong twist sa aming kwento, pero narito kami,
sa isang desisyong puno ng uncertainty. At doon, natapos ang araw sa isang cliffhanger na tanong. Ano ang magiging desisyon namin? Ang araw ay nagsimula sa karaniwang ingay ng aming tahanan. Ang tunog ng kawali sa kusina, ang sipol ni Ramon habang inaayos ang sasakyan namin, at ang maliliit na tawanan ng aming mga anak na nagtatakbuhan sa sala. Ako si Marites, at sa loob ng 20 taon, natutunan kong mahalin ang kaos na ito. Sabi nila, ang pag-aasawa ay isang walang katapusang pag-aaral. Sa kaso namin ni Ramon, tila araw-araw kaming may bagong leksyon sa isa't isa. Nagising ako ng maaga at nagdesisyon na sorpresa siyang ipagluto ng almusal. Pero sa kalagitnaan ng pagprito ng itlog, narinig ko na ang boses ni Ramon sa kusina. Marites, naman, ang dami-dami mong mantika na ginamit. Nakatayo siya sa pintuan, nakakunot noo, ngunit may bahagyang ngiti sa labi. Di ba sabi ko sa'yo, konting mantika lang para hindi masyadong oily? Napailing ako, ngunit hindi ko maiwasang mapangiti. Ramon, alam mo namang mas masarap ang itlog kapag crispy sa labas pero malambot sa loob. Sagot ko, sabay abot ng isang plato ng sinangag. Kumain ka na, bago pa tayo mag-away tungkol sa mantika. Umupo siya sa mesa at habang nagsandok ng sinangag, narinig ko ang kanyang mahinang tawa. Isa iyon sa mga bagay na hindi ko magawang ipagwalang bahala. Ang kanyang tawa na nag-aalis ng pagod sa magulo naming mundo. Minsan, naiisip ko, paano nga ba kami umabot sa ganito? Sa araw-araw na bangayan, sa walang katapusang debate tungkol sa maliliit na bagay. Pero, nandito pa rin kami, magkasama. Pagdating ng tanghali, nagdesisyon kaming mamili ng mga gamit sa bayan. Habang nasa sasakyan, hindi maiwasan ang usapang malalim. Naalala mo ba noong una tayong nag-date? Yung sa maliit na karinderya sa kanto? Tanong ko sa kanya habang nakatingin sa labas ng bintana. Tumango siya, nakakunot ang noo na tila binabalikan ang nakaraan. Siyempre naman, hindi ko makakalimutan kung paano mo ako pinagtawanan dahil hindi ko alam kung paano kumain ng balot. Napatawa kami pareho, isang alaala ng kabataan na tila nagpasimula ng lahat. Ngunit hindi lahat ng alaala ay kasing saya. Sa gitna ng aming pag-uusap, nabanggit ko ang mga plano para sa kinabukasan ng aming mga anak. Ramon, kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa college fund nila. Hindi pwedeng ipagpaliban ito. Tumahimik siya sandali, tila nag-iisip. Oo, tama ka. Pero sa dami ng gastusin, minsan iniisip ko kung paano nating ito lahat pagsasabayan. At doon nagsimula ang hindi inaasahan. Ang usapan namin tungkol sa kinabukasan ng mga bata ay humantong sa isang pag-aaway. Hindi pwedeng puro ka na lang plano, Ramon. Kailangan nating kumilos. Sigaw ko, habang siya'y pilit na umiiwas sa usapan. Marites, hindi mo ba naiisip na pagod na rin ako? Lahat na lang inaasikaso ko, pero parang hindi mo nakikita, sagot niya. Ang tono ng boses niya ay puno ng pagod at frustration. Sa puntong iyon, napagtanto ko kung gaano kami kadalas magbangayan. Minsan, ang away ay tila bahagi na ng aming buhay. Isang parte ng pag-aasawa na hindi maiiwasan. Pero, sa likod ng lahat ng ito, naroon ang pagmamahal, ang pag-unawa, ang pag-asang maayos ang lahat. Sa huli, nauwi kami sa katahimikan. Nagpatuloy kami sa pamimili. Ngunit ang tensyon ay nanatili sa hangin, hindi natutunan kung paano ito lulutasin. Pagdating sa bahay, nagdesisyon akong maglakad-lakad sa hardin para magpalamig ng ulo. Habang nagmumuni-muni, naalala ko ang mga alaala ng aming mga araw na puno ng saya. Ang unang beses na nagkasama kami sa beach, ang pagtawa niya habang nag-e-enjoy sa ulan, ang pag-aalaga niya sa akin sa mga panahong may sakit ako. Sa likod ng lahat ng ito, naroon ang lalim ng pagmamahalan na hindi matitinag ng kahit ano. Pumasok ako sa bahay at nakita siyang nakaupo sa sala, nag-iisa, tahimik.
Lumapit ako at umupo sa tabi niya, hindi alam kung paano magsisimula. Ramon, pasensya na kung minsan hindi ko naiintindihan ang bigat na dinadala mo. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng pag-unawa. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, Marites. Alam ko namang ginagawa mo ang lahat para sa pamilya natin. Sa puntong iyon, isang twist ang hindi ko inaasahan. May sorpresa ako para sa iyo, ding sabi niya. Sabay abot ng isang maliit na kahon. Nang buksan ko ito, naroon ang isang pares ng hikaw na matagal ko nang inaasam. Isang simbolo ng pagmamahal na hindi ko inaasahan. Napaluha ako, hindi dahil sa hikaw, kundi dahil sa pagmamahal na nasa likod nito. Salamat, Ramon. Hindi ko alam kung paano kita mapasasalamatan. Ngunit bago pa man ako makapagsalita pa, narinig namin ang tawag mula sa telepono. Isang tawag na magbabago sa takbo ng aming buhay. Ang isang bagay na hindi namin inaasahan. Ramon, may tawag mula sa ospital. Sabi ko, ang boses ko'y puno ng kaba. At doon natapos ang araw na iyon, hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit tiyak na magkakasama kami sa pagharap sa bagong pagsubok na ito. Hindi ko alam kung saan kami nagsimula. Pero ang alam ko ay isang araw nagising na lang kami ni Marco na tila ba normal na lang ang pag-aaway araw-araw. Parang ito na ang naging bahagi ng aming ritual sa umaga, kasama ng pag-inom ng kape at pag-check ng mga email. Sa mga unang taon ng aming pagsasama, ang bawat pagtatalo ay tila mga bagyo sa kalmadong dagat. Pero ngayon, ang mga ito ay parang alon na lang na dumadaan, minsan malakas, minsan mahina, pero palaging naroon. Kape mo? Sabi ko habang iniaabot ang tasa kay Marco. Nakaupo siya sa kusina. Nakabukas ang laptop habang nagbabasa ng mga balita. Walang pasalamat na lumabas sa kanyang bibig, ngunit hindi ko na rin naman ito inaasahan. Salamat, sabi niya. Halos hindi ko narinig. Ngunit sa tono niya, alam kong may kasunod na. Bakit parang ang alat ng kape ngayon? Napabuntong hininga ako? Magsisimula na naman. Hindi ko alam, Marco. Baka masyado kang maraming nilagay na asukal. Noong isang araw sabi mo, matabang. Ngayon naman, maalat. Ano ba talaga, Ana? Tumingin ako sa kanya, pinilit na huwag magalit. Hindi ko kasalanan na ang panlasa mo ay pabago-bago. Minsan naiisip ko, bakit nga ba kami ganito? Pero, sa loob ng aming mga pagtatalo, may mga sandaling nararamdaman ko pa rin ang lalim ng pagmamahalan namin. Parang may musika sa likod ng ingay, isang awit na tanging kami lamang ang nakakaintindi. Nang araw na iyon, may nakatakdang pagdiriwang sa bahay ng kapatid ni Marco. Hindi ko alam kung paano kami makakarating doon nang hindi nag-aaway sa daan. Alam kong oras na para maghanda, pero wala akong gana. Nakatitig lang ako sa salamin. Iniisip kung paano ko ba ayusin ang sarili ko para sa pagdiriwang. Ana, matagal ka pa ba? Tumawag si Marco mula sa sala. Mahirap na baka malate tayo. Marco, kung gusto mo maaga, pwede naman na ikaw na lang mauna. Sagot ko. Hindi ko na maitago ang inis ko. Nang nasa kotse na kami, tahimik lang kaming dalawa. Pero alam ko na ang susunod na mangyayari, ang walang katapusang argumento tungkol sa trapiko, sa direksyon, o sa kahit anong bagay na pwedeng pag-awayan. Habang nagmamaneho si Marco, narinig ko ang mga pamilyar na tunog sa radyo. Iyon ang awit na madalas naming pinapakinggan noong bago pa lang kami. Naalala mo pa ba ito? Tanong ko, sinusubukang buksan ang usapan na hindi tungkol sa pag-aaway. Ngumiti siya at sa sandaling iyon, parang bumalik kami sa mga araw na puno ng pag-asa at pangarap. Oo naman, ito ang awit natin, di ba? Sa kabila ng lahat ng asaran at argumento, naroon pa rin ang koneksyon namin. Pero, parang may kulang. Parang may bagay na hindi namin napag-uusapan. Hindi ko alam kung paano namin ito haharapin. Pero alam ko na may kailangang baguhin.
Pagdating sa bahay ng kapatid ni Marco, agad kaming sinalubong ng mga malalapit na kaibigan at kapamilya. Ang ingay ng tawanan at musika ay tila ba nagbigay ng panibagong enerhiya sa amin. Isa-isang lumapit sa amin ang mga tao, nagkukuwento ng kanilang mga karanasan, at minsang nagtatanong tungkol sa estado ng aming relasyon. Marco, Ana, bakit parang mas close kayo ngayon? Tanong ng isang kaibigan, may pagtatanong sa tono. Nagkatinginan kami ni Marco. Sa mga mata niya, nakita ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi nakikita. Isang uri ng pagkilala, isang uri ng pag-unawa. Alam mo, hindi palaging madali, sagot ni Marco na may ngiti sa kanyang labi. Pero sa huli, nandyan kami para sa isa't isa. Nagpatuloy ang gabi, puno ng tawanan at alaala. Pero sa likod ng mga ngiti at kwento, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko mawari. Parang may nagbago, parang may kailangang kaharapin. Nang pauwi na kami, tahimik pa rin kami ni Marco. Pero sa loob ko, alam ko na kailangang may mangyari. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, pero alam kong oras na para harapin ang totoo. Marco, simula ko, habang nagmamaneho siya. May kailangan tayong pag-usapan. Tumingin siya sa akin, at sa mga mata niya, nakita ko ang parehong takot at pag-asa. Ano yon, Ana? Huminga ako ng malalim. Alam ko na ito ang magiging simula ng isang bagay na hindi na namin maibabalik sa dati. Marco, sa tingin ko, kailangan nating hanapin ang dahilan kung bakit tayo palaging nag-aaway. Kailangan nating alamin kung ano ang tunay na problema. Sa sandaling iyon, alam ko na ito na ang magiging simula ng isang bagong kabanata sa aming relasyon. Hindi ko alam kung saan kami dadalhin nito, pero alam ko na sa huli, ang aming pagmamahalan ang magiging gabay namin. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang tanong na naglalaro sa isip ko. Ano nga ba ang tunay na dahilan ng aming mga pagtatalo? At paano namin ito haharapin? Ang araw na ito ay nagsimula tulad ng dati, sa gitna ng kaunting tampuhan. Si Ben, ang aking asawa, ay muling hindi iniwan ang tasa ng kape sa tamang lugar. Ito ay isang maliit na bagay, pero alam kong alam niya kung gaano ako kaarte sa mga gamit sa kusina. Kaya't nagpasya akong di siya kausapin habang nag-aalmusal kami. Habang kumakain, naririnig ko ang pagpatak ng ulan sa labas. Ang tunog nito'y tila nagdadala ng lamig sa aming tahanan, at kahit paano ay nagbigay ito ng kaunting ginhawa sa aking nag-aalab na damdamin. Sa kabila ng katahimikan, naramdaman kong may nais sabihin si Ben. Alam ko ang mga galaw niya, ang pagtaas ng kanyang kaliwang kilay at ang sinseridad sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, pinili kong magpanggap na di ko siya napapansin. Alam mo mahal, hindi ako perpekto. Biglang sabi ni Ben habang nililigpit niya ang mga plato. Hindi ko siya sinagot. Tiningnan ko lang siya habang inaayos ko ang mga sinampay sa labas na ngayoy bumabagsak dahil sa hangin. Maiintindihan ko kung bakit ka nagagalit sa mga maliliit na bagay, patuloy niya. Pero sana, kahit paano, ay makita mo ang mga pag-aasikaso ko para sa'yo. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Alam kong sa likod ng maliliit na away namin, naroon ang pag-aalala niya para sa akin. Ang kanyang pag-unawa sa mga pagkukulang ko rin. Pero, sa halip na magpatinag, ay nagpatuloy ako sa aking gawain na para bang wala akong narinig. Nang pumasok ako sa kusina, naroon siya, nag-aayos ng sulok na madalas naming hindi pinapansin. Kailangan ito ng kaunting ayos, sabi niya, napapangiti habang tinatanggal ang alikabok sa lumang kabinet. Huwag mong kalimutang ayusin ang mga gamit mo sa garahe, sagot ko na may kaunting diin. Ang dami-dami na nilang kalat. Natawa si Ben, tila ba naisip niyang isang hamon ang aking sinabi. Sige mahal, mamaya, aayusin ko ang garahe. Naisip ko ang garahe naming puno ng gamit na hindi na ginagamit.
Sa dami ng kanyang koleksyon ng lumang kasangkapan, madalas itong nagiging sanhi ng away namin. Pero, sa kabila nito, natutuwa rin ako sa kanyang dedikasyon sa mga bagay na mahalaga sa kanya, gaya ng pagmamahal niya sa akin. Ngunit ang araw na ito ay may ibang kwento. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-aayos sa garahe, may narinig akong kalabog. Mabilis akong tumakbo papunta sa kanya, natatakot na baka kung ano na ang nangyari. Nakita ko si Ben, nakatayo at hawak ang isang lumang kahon. Hindi ko alam na nandito pa ang kahon na ito, sabi niya. Nagtataka habang binubuksan ang kahon. Sa loob nito ay naroon ang mga alaala ng aming kasal, mga litrato, sulat, at ang lumang singsing na hindi ko naisuot mula nang bumili kami ng bago. Naramdaman ko ang kirot ng nostalgia. Biglang bumalik sa akin ang mga alaala ng aming kasal, ang saya ng araw na iyon, at ang mga pangarap na sabay naming binuo. Ang dami na nating pinagdaanan, bulong ko, habang tinitignan ang isang litrato kung saan kami ay masayang nakangiti. Habang tinitignan ang mga lumang alaala, naramdaman ko ang mainit na yakap ni Ben. Mahal na mahal kita, bulong niya sa akin. Kahit pa araw-araw tayong nag-aaway, hindi ko ipagpapalit ang kahit isang araw na kapiling ka. Sa mga sandaling iyon, naalala ko kung bakit kami nagtitiis sa isa't isa sa kabila ng mga tampuhan. Ang pagmamahalan namin ay higit pa sa mga maliliit na away. Ito ay isang malalim na pag-unawa, isang mahabang paglalakbay na sabay naming pinili. Ngunit habang kami ay nakayakap at parang lahat ay nasa ayos na, biglang nagising ang aking kuryusidad sa isang liham na nasa ilalim ng kahon. Ito ay isang sulat na hindi ko pa nababasa. Tila ba isang lihim na matagal nang itinago sa mga alaala ng aming nakaraan. Dahil sa liham na ito, sabi ni Ben, tila ba may pag-aalala sa kanyang boses. May kailangan akong sabihin sa iyo, mahal. Tumigil ang aking mundo sa mga sandaling iyon. Ano kaya ang laman ng liham na iyon? Mayroon bang hindi ko alam na matagal na niyang itinatago? Sa kabila ng aking kaba, naghihintay ako sa kanyang sasabihin. At sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na lalim ng aming pagmamahalan. Isang pagmamahalan na handang harapin kahit ang pinakamalalim na sikreto. Minsan, sa gitna ng aming walang katapusang pagtatalo, naisip ko kung paano nga ba namin narating ang puntong ito. Kami ni Mario ay matagal nang mag-asawa at sa bawat araw na dumadaan, tila ba hindi kami nauubusan ng bagay na mapagtatalunan. Mula sa maliit na bagay tulad ng kung paano itutupi ang mga damit hanggang sa mas seryosong usapin na may kinalaman sa pamilya, ang aming tahanan ay palaging puno ng ingay. Ingay ng aming mga boses na tila ba laging nakikipagpaligsahan sa kung sino ang mas malakas. Isang gabi, habang kami ay nag-aaway tungkol sa kung sino ang dapat maghugas ng pinggan, bigla kong naalala ang mga araw noong kami ay bagong kasal pa lamang. Ang mga away namin noon ay tila mga bulong sa hangin kumpara sa mga sigawan namin ngayon. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong ang pagmamahalan namin ay lalong tumibay sa paglipas ng panahon. Subalit, paano nga ba namin nasisikmura ang ganitong klaseng relasyon? Alam mo, Mario, sabi ko habang hawak ang baso ng tubig. Minsan, iniisip ko kung paano natin nagagawa ito araw-araw. Tama ka, Carla, sagot niya habang nakatungo sa lababo. Pero hindi ba't ito rin ang dahilan kung bakit tayo mas nagiging malapit sa isa't isa? Napahalakak ako. Si Mario, sa kabila ng kanyang kakulitan, ay laging may paraan para maipakita sa akin na mahalaga ako sa kanyang buhay. Minsan, sa gitna ng aming pagtatalo, bigla niyang isisingit ang mga bagay na nagpapakita kung gaano siya kasentimental. Isa siyang tunay na misteryo, isang puzzle na patuloy kong binubuo sa araw-araw. Nang sa wakas ay matapos ang aming pagtatalo tungkol sa pinggan, umupo kami sa sala
at nagsimulang manood ng telebisyon. Isang lumang pelikula ang ipinalabas, isa sa mga paborito naming panoorin noong kami ay bagong kasal pa lamang. Habang nagkukuwento ang bida sa pelikula tungkol sa kanyang unang pag-ibig, bigla akong nakaramdam ng nostalgia. Naalala mo ba noong una tayong nagkita? Tanong ko kay Mario, na tila ba napakalalim ng iniisip habang nakatingin sa screen. Oo naman, sagot niya. Naka-brown kang damit noon. Akala ko ikaw ang pinakamagandang babae sa party. Napangiti ako. Sa kabila ng aming mga pagtatalo, ang mga alaala ng aming nakaraan ay laging nagbibigay ng liwanag sa aming kasalukuyan. Isa itong paalala na, sa kabila ng lahat, kami ay nagmamahalan pa rin. Habang patuloy kaming nanonood, biglang tumunog ang telepono. Agad kong sinagot at narinig ang boses ng kapatid ni Mario. Carla, may emergency sa bahay. Kailangan naming makausap si Mario. Agad kong ibinigay ang telepono kay Mario na nagmamadaling tumayo mula sa sofa. Habang nakikinig siya sa kabilang linya, nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Mula sa pagiging kalmado, naging malalim ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos ng tawag, binalik ni Mario ang telepono sa lamesa at nagmamadaling pumunta sa kwarto. Kailangan kong umalis, Carla, sabi niya, habang nagmamadaling nagbibihis. Anong nangyari? Tanong ko, puno ng kaba sa kanyang mga mata. Hindi ko pa sigurado, sagot niya. Pero may problema sa negosyo ng pamilya. Kailangan kong puntahan. Sa puntong iyon, hindi ko alam kung ano ang aking mararamdaman. Ang aming mga pagtatalo ay tila ba nawala sa aking isipan. Ang alam ko lang ay may mas malaking bagay na kailangan naming harapin. Habang nagmamadaling lumabas si Mario, iniwan niya akong nag-aalala. Paano kung may mas malalim na problema sa negosyo? Ano ang magiging epekto nito sa aming pamilya? Sa kabila ng aming mga pagtatalo, alam kong kami ay nasa iisang bangka. Isang bangka na kailangan naming pagkaisahan upang makatawid sa mga unos ng buhay. Habang nag-iisa sa sala, narinig ko ang mga huling linya ng pelikula. Sa pag-ibig, hindi mahalaga kung gaano karaming beses kayong nag-aaway. Ang mahalaga ay kung paano kayo nagkakasundo. Napangiti ako sa kabila ng aking pag-aalala. Ang mga salitang iyon ay tila ba isang hudyat. Isang paalala na sa kabila ng lahat, ang aming pagmamahalan ay nananatiling matatag. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, mayroon pa ring bumabagabag sa akin. Ano nga ba ang mangyayari sa susunod? Sa aming relasyon, sa aming pamilya, sa aming kinabukasan? Sa puntong iyon, hindi ko pa alam ang sagot. Ngunit alam kong sa kabila ng lahat, kami ni Mario ay magkasama sa hirap at ginhawa, sa away at pagkakasundo. Kung iisipin, nakakatawa ang mga maliliit na bagay na nagiging sanhi ng aming mga away ni Lisa, ang asawa kong matagal ko nang kasama. Isang umagang puno ng pangako, nagising ako sa amoy ng sinunog na toast na agad na nagpataas ng kilay ko. Ang simpleng agahan na iyon ay tila isang senyales na naman ng panibagong araw ng diskusyon. Alex, hindi mo ba kayang mag-toast ng hindi sinusunog? Sigaw ni Lisa mula sa kusina. Wala akong magawa, kundi ang huminga ng malalim at umismid habang papalapit sa kanya. Lisa, hindi naman ito sinasadya, pero pwede ka rin namang magluto, hindi ba? Sagot ko, sabay ngiti na may kasamang pag-aasikaso. Alam kong isang ngiting mapagpatawad ang kailangan para mapigil ang anumang pagsabog na nagbabadyang mangyari. Ngunit sa kabila ng mga tila, walang katapusang alitan, may isang bagay na hindi ko maikakaila. Hindi ko kayang makita ang araw na hindi siya kasama. Sa kabila ng mga tampuhan at bangayan, siya pa rin ang nagbibigay kulay sa araw ko, ang nagdadala ng aliw sa mga oras na tila kay haba ng araw. Habang nagkakape kami sa sala,
Naalala ko ang aming unang pagkikita. Isang araw iyon ng tag-init. Sa gitna ng masiglang pagtitipon ng pamilya. Agad na nahulog ang loob ko sa kanyang mga ngiti, at sa kanyang tila walang kapantay na sigla sa buhay. Kaya kahit na ngayon, sa kabila ng aming mga alitan, hindi ko maipagkakaila na siya pa rin ang babaeng gusto kong makasama hanggang sa pagtanda. Alam mo, Alex, biglang sabi ni Lisa, habang nakatingin sa akin ng may halong pagtataka. Minsan, iniisip ko kung bakit nga ba tayo nag-aaway araw-araw. Napangiti ako dahil sa pagkakataong iyon, naisip ko rin ang parehong bagay. Siguro kasi, hindi tayo sanay na walang nangyayari. Biro ko, sabay abot ng kamay ko sa kanya. Siguro nga, sagot niya. At sa unang pagkakataon sa umagang iyon, nakita ko ang mapaglaro niyang ngiti. Pero kahit na lagi tayong nag-aaway, alam mo namang mahal kita, hindi ba? Mahal din kita, Lisa, tugon ko, sabay yakap sa kanya. Isang yakap na tila ba sumasalamin sa lahat ng taon ng aming pagsasama, ng mga ngiti, luha, at mga alitan na sabay naming hinarap at nalampasan. Ngunit sa gitna ng aming munting pag-uusap, isang tawag ang dumating. Isang tawag na hindi ko inaasahan. Sinagot ko ang telepono at sa kabilang linya ay narinig ko ang boses ng aking matalik na kaibigan, si Carlo. May halong kaba at pag-aalala ang kanyang tinig. Alex, may kailangan kang malaman, sabi niya, habang ang puso ko ay nagsisimulang bumilis ng tibok. Si Mark, ang kapatid mo. May nangyari sa kanya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang mga salitang iyon ay tila mga karayom na tumusok sa aking puso. Ano ang nangyari, Carlo? Tanong ko, habang pilit na kumakalma. Naaksidente siya. Kailangan mo siyang makita sa ospital, sagot ni Carlo. At naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Mabilis na nagbihis kami ni Lisa. At sa buong biyahe papunta sa ospital, hindi ko alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Ang mga away namin ni Lisa ay tila naging walang halaga kumpara sa posibilidad na mawala ang isa sa pinakamahalagang tao sa buhay ko. Habang papalapit kami sa ospital, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko. Paano kung hindi ko na siya makita? Paano kung huli na ang lahat? Pagdating namin sa ospital, sinalubong kami ni Carlo sa emergency room. Nasa loob siya, pero hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin nang makita ko ang doktor na lumalapit sa amin. Mr. Alex, tama po ba? Tanong ng doktor. Kailangan po naming makausap kayo tungkol kay Mark. Nang mga sandaling iyon, naramdaman ko ang kamay ni Lisa na mahigpit na nakahawak sa akin. Sa gitna ng dilim ng sitwasyon, siya ang naging tanglaw ko, ang nagbigay sa akin ng lakas na harapin ang anumang sasabihin ng doktor. Ang kapatid niyo po ay nasa kritikal na kondisyon, sabi ng doktor, at tila bumagsak ang mundo ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na mangyayari. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong hindi ko ito kakayanin ng mag-isa. Kailangan ko si Lisa, ang aking asawa, ang aking kasama sa bawat laban, sa bawat pagsubok. At sa pagkakataong iyon, sa gitna ng isang hindi inaasahang pagsubok, napagtanto ko ang tunay na lalim ng aming pagmamahalan. Sa kabila ng aming mga away, kami pa rin ang magiging sandigan ng isa't isa, laban sa anumang unos na darating. Ngunit ang tanong na bumabagabag sa akin, makakaya ba naming harapin ang pagsubok na ito ng magkasama? O ito na ang magiging dahilan ng aming pagguho? Sa umagang ito, maagang bumangon si Martin para magtimpla ng kape. Alam kong may hindi kami napagkasunduan kagabi. Isa sa mga walang katapusang usapan namin tungkol sa kung paano namin hahatiin ang mga responsibilidad sa bahay. Pero kahit na madalas kaming magtalo, natutunan ko ng tanggapin na parte ito ng isang buhay mag-asawa. Kahit papaano, mas madalas na ang bangayan namin ay nagiging pagtatawanan sa huli.
Habang sinisilip ko siya mula sa pintuan ng aming kwarto, nakita ko siyang naglalagay ng 2 tasa ng kape sa mesa. Isa para sa kanya at isa para sa akin. Sa kabila ng aming mga di pagkakaintindihan, hindi niya nakakalimutang alagaan ako sa mga simpleng bagay. Ang mga maliliit na kilos na ito ang laging nagpapaalala sa akin kung bakit kami umabot sa ganito katagal na pagsasama. Ano, hindi ka pa ba babangon dyan? Tanong ni Martin habang nilalagyan ng gatas ang isa sa mga tasa. Sandali lang, iniisip ko pa kung paano kita kakaharapin pagkatapos ng nangyari kagabi, sagot ko. Sabay tawa. Lumapit siya sa akin, may ngiti sa kanyang mukha. Alam mo naman, kahit anong mangyari, hindi kita iiwanan. Umupo ako sa mesa at inabot ang tasa ng kape. Salamat, pero hindi ito dahilan para palampasin mo ang mga ginagawa mo na ikinaiinis ko. Alam kong marami akong kakulangan, pag-amin niya habang tumatabi sa akin. Pero hindi ba't parte ito ng buhay mag-asawa? Napatitig ako sa kanya, naalala ang unang pagkakataong nagkakilala kami. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pagkikita sa isang kasal ng kaibigan. Sino ang mag-aakalang ang bugso ng damdamin noon ay hahantong sa ganitong klasing pagsasama? Madalas na puno ng tawa, luha, at mga hindi pagkakaintindihan, ngunit sa kabila ng lahat ay may pag-asang sumisibol sa bawat pag-aaway. Sa gitna ng aming pag-uusap, bigla kong naalala ang isang bagay na matagal ko nang gustong sabihin sa kanya. Martin, may kailangan akong ipagtapat sa'yo. Napatigil siya sa kanyang ginagawa, tila nag-aalala sa tono ng boses ko. Ano iyon? Huminga ako ng malalim. Matagal ko nang iniisip na panahon na para mas paigtingin natin ang ating relasyon. Alam kong hindi tayo perpekto, pero hindi ba't mas maganda kung may gagawin tayong bagong hakbang? Nag-isip siya sandali bago sumagot. Ano bang nasa isip mo? Dati pa natin pinaplano ang magbakasyon, hindi ba? Bakit hindi natin ituloy iyon? 1 linggo na tayo lang. Walang trabaho, walang problema. Napaisip siya at nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Sa totoo lang, natatakot ako na baka ang plano natin ay matulad lang sa dati. Pero tama ka, kailangan natin ng pahinga mula sa lahat ng ito. Nagsimula akong magplano ng aming bakasyon. Sa tuwing nagkakaroon kami ng pagkakataon, palaging may balakid. Pero sa pagkakataong ito, pakiramdam ko'y iba. Parang may kasiguraduhan na ang lahat ay magiging maayos. Sa gitna ng aming mga plano, biglang nagring ang telepono. Tumayo si Martin para sagutin ito. Sino kaya ang tumatawag ng ganitong oras? Tanong niya habang inaabot ang telepono. Habang kausap niya ang nasa kabilang linya, unti-unti kong napansin ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Mula sa kaswal na pakikipag-usap, nag-iba ang tono niya, tila may mabigat na balita. Pagkababa niya ng telepono, nag-aalala akong nagtanong. Ano iyon, Martin? Nag-atubili siyang sumagot, tila may iniisip na malalim. May nangyari kay Tita Elvira. Na-aksidente siya. Halos hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko sa mga salitang binitiwan niya. Ang Tita Elvira na tinutukoy niya ay matagal din na naming iniingatan. Siya ang parang pangalawang ina sa amin. Sa kabila ng hindi pagkakaintindihan sa pamilya, siya ang palaging tagapagbukas ng pintuan para sa aming lahat. Anong nangyari? Tanong ko. Ramdam ang kaba sa aking dibdib. Kailangan nating pumunta sa ospital at mukhang kailangan niya ng tulong, sagot ni Martin. Tila nag-aalala. Sa pagkakataong iyon, bumangon ako mula sa aking kinauupuan. Ang plano naming bakasyon ay naisantabi, tila isang pangarap na napalitan ng realidad ng buhay. Ang aming mundo ay tila gumuguho, ngunit sa kabila ng lahat, naroon ang pangako na hindi kami mawawala ng pag-asa. Habang nagmamadali kaming lumabas ng bahay,
Isang bagay ang tumatak sa aking isip. Sa kabila ng mga pagsubok, ang pagmamahalan namin ay hindi nagwawagi sa mga komplikadong sitwasyon. Ang aming kwento ay patuloy na umiinog, puno ng mga pag-aaway, ngunit sa huli ay may pag-asa. Sa loob ng sasakyan, habang papunta kami sa ospital, napatingin ako kay Martin. Isang tanong ang bumabalot sa akin. Ano ang mangyayari sa amin pagkatapos ng lahat ng ito? Ang sagot ay tila isang misteryo, ngunit alam kong hindi kami nag-iisa sa laban na ito. Sa umaga, habang ang araw ay sumisikat at unti-unting tinatabunan ng liwanag ang aming munting tahanan, naririnig ko na ang mga kaluskos ni Mario sa kusina. Ang amoy ng kape at pritong itlog ay umabot sa kwarto. Hudyat na kahit papaano ay nagbalik na ang dating gawi. Ang mga simpleng ritual na sa kabila ng aming araw-araw na pagtatalo ay hindi niya nakakalimutang gawin. Belen, bumangon ka na nangyarian? Ang tagal mo naman mag-ayos. Sigaw ni Mario, may halong inis at biro sa boses. Napangiti ako. Kahit pa araw-araw kaming nagtatalo, hindi ko maiwasang mahalin ang kanyang kakulitan. Parang hindi kumpleto ang araw ko kapag hindi ko siya naririnig magbunganga. Kahit paminsan ay nakakapagod din. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko si Mario na nakatayo sa harap ng kalan, nakasuot ng apron na may nakasulat na World's Best Chef. Isang regalo ko noong nakaraang Pasko. Nagkatinginan kami at kahit pa may tensyon sa pagitan namin, alam kong may ngiti sa sulok ng kanyang labi. Aba, at ang ganda-ganda mo ngayon, sabi niya habang nag-aabot ng tasa ng kape. Tumawa ako ng mahina. Flattery will get you nowhere, Mario, tugon ko. Habang kumakain, nagkukuwento si Mario tungkol sa nangyari sa opisina. Mga kwento tungkol sa politika sa trabaho, mga kalokohan ng kanyang mga kaopisina, at kung paano niya nasusolusyonan ang mga problema. Sa gitna ng kanyang kwento, hindi ko maiwasang mapansin ang mga guhit sa kanyang noo, palatandaan ng mga tao ng pagtatrabaho at pag-aalaga sa aming pamilya. Naramdaman ko ang isang uri ng pagkapit, isang malalim na koneksyon na hindi basta-basta mawawala kahit paanong away ang pagdaanan namin. Belen, naalala mo ba nung unang beses tayong nag-away? Tanong ni Mario bigla. Nagulat ako sa kanyang tanong. Siyempre naman, Mario. Paano ko ba makakalimutan yon? Sa gitna ng ulan, sigaw ka ng sigaw sa harap ng bahay ni Mama. Tumawa si Mario, tila nababalikan ang mga alaala. Oo nga, ang drama mo nun. Akala mo naman, hindi kita susuyuin pagkatapos. At sa mga sandaling iyon, naalala ko ang dahilan kung bakit ako nanatili. Sa kabila ng kanyang pagiging mainiti ng ulo, si Mario ang klase ng tao na handang bumawi. Handang magpakumbaba para sa pag-ibig na hindi masukat ng salita. Habang nag-uusap kami, hindi ko maiwasang mapansin ang maliit na kahon na naroon sa sulok ng mesa. Ano yan? Tanong ko. Regalo ko para sa'yo. Pero hindi mo pa pwedeng buksan, sabi ni Mario. May halong misteryo sa kanyang tinig. Basta, bukas mo na lang. Kahit pa nagtataka, tumango na lang ako. Laging may sorpresa si Mario sa ilalim ng kanyang manggas. Kung minsan, ito ay isang maliit na bagay na may malalim na kahulugan. Sa mga ganitong pagkakataon, nararamdaman ko ang kanyang pagmamahal na kahit pa madalas ay natatabunan ng aming mga pagtatalo. Kinagabihan, habang kami ay naglalakbay pa uwi mula sa isang simpleng hapunan sa labas, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Tumakbo kami papunta sa ilalim ng isang maliit na silungan, parehong basang-basa at tumatawa. Grabe, Belen, akala ko hindi na tayo aabot, sabi ni Mario, habang pareho kaming nagpapahid ng tubig mula sa aming mga mukha. Sa ilalim ng silungan, habang nagmamasid sa ulan, naramdaman ko ang init ng kamay ni Mario sa aking palad. Belen, kahit araw-araw tayong nag-aaway, alam mo ba kung gaano kita kamahal? Tanong niya. May halong sinseridad sa kanyang tinig.
Oo, Mario. Alam ko. At kahit paminsan gusto kitang sapakin, hindi ko rin kayang mawala ka. Bigla akong niyakap ni Mario, mahigpit, parang hindi na kami muling magkikita. At sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang isang uri ng kapayapaan na kahit pa may unos, alam kong mayroon kaming matibay na pundasyon. Ngunit ang gabing iyon ay may dala palang sorpresa. Pagdating namin sa bahay, ang ilaw sa sala ay bukas. Sinong nagbukas ng ilaw? Tanong ko habang binubuksan ng pinto. Pagpasok namin, bumungad ang isang pamilyar na mukha. Si Claudia, kapatid ni Mario na matagal na naming hindi nakikita. Claudia, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Mario, halatang nagulat. May kailangan kayong malaman. Sagot ni Claudia, may halong kaba sa kanyang tinig. At sa sandaling iyon, alam kong ang susunod na mga salita ni Claudia ay magdadala ng pagbabago sa aming buhay. Ano ang lihim na dala ng gabing ito? Minsan, nagtataka ako kung paano namin nagagawang magpatuloy, araw-araw, sa kabila ng walang katapusang mga pagtatalo. Parang isang pelikula na hindi mo alam kung drama o komedya ba. Hindi ko alam kung paano namin nakaya ang lahat sa loob ng mahabang panahon. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, alam kong may isang bagay na hindi mawawala. Ang aming pagmamahalan. Isang umaga, nagising ako sa tunog ng bumubukal na kape sa kusina. Si Ramon, ang aking asawa, ang laging nagtitimpla ng kape. Kahit nagalit kami sa isa't isa noong gabi, sa umaga'y bumababa siya para gawin ang ritual na ito. Nagtaka na lang ako minsan kung bakit sa kabila ng aming mga away, hindi niya kinakalimutan ang simpleng gawin na ito. Hoy, ang kape mo. Tawag niya mula sa kusina. Bumangon ako, kahit masama ang pakiramdam ko sa kanya mula sa pag-aaway namin kagabi. Tumiretso na ako sa kusina at umupo sa mesa. Nandyan na ang tasa ng kape, mainit pa, may kaunting bula sa ibabaw. Napatingin ako kay Ramon na abala sa paghuhugas ng pinggan. Salamat, sabi ko. Kahit pa may bahid ng inis ang boses ko. Kailangan mo ng gatas? Tanong niya, hindi man lang tumigil sa kanyang ginagawa. Umiling ako. Hindi, ayos lang. Tahimik kaming nag-agahan, bawat isa ay abala sa kanya-kanyang iniisip. Minsan, nararamdaman kong parang may pader sa pagitan namin, kahit na alam kong sa ilalim nito, naroon ang isang bagay na hindi magigiba ng kahit anong away. May lakad ka ba mamaya? Tanong niya, habang pinupunasan ang huling pinggan. Wala, bakit? Sagot ko, na ang tingin ay nakatuon sa tasa ng kape. Mag-grocery tayo? Marami nang kulang sa bahay, sabi niya. Napabuntong hininga ako. Sige, pero huwag kang magreklamo kung mas matagal tayo sa pila. Ngumiti siya, isang ngiti na kahit paano'y nagpapagaan sa bigat ng umaga. Ikaw ang laging nagrereklamo, hindi ako. Nagpalitan kami ng tinginan, isang uri ng tingin na may halo ng biro at init. Minsan, nararamdaman kong ang mga simpleng bagay na ito ang nagsisilbing palatandaan na sa kabila ng lahat, hindi pa rin kami nawawalan ng pag-asa. Habang nasa grocery, nagkakaroon kami ng mga maliliit na hindi pagkakaintindihan kung anong brand ng cereal ang bibilhin, kung sapat na ba ang 1 kilo ng manok. Normal na ito sa amin, ngunit sa tuwing nag-aaway kami sa ganitong mga simpleng bagay, nararamdaman kong parang may malalim na dahilan sa likod nito. Alam mo, hindi naman mahalaga kung ano ang cereal na bibilhin natin, sabi ko, habang inilalagay ang isang kahon sa cart. Hindi mo naiintindihan, sagot niya. May masakit na tono sa boses niya. Ginawa ko ito para sa'yo, para sa atin. Napahinto ako. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin, ngunit may kutob ako na may kinalaman ito sa mga bagay na hindi namin pinag-uusapan. Habang papalapit na kami sa cashier, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Naisip ko ang mga nakaraan namin, ang mga alaala ng pagtatalo, ng tawanan.
at ng mga tahimik na sandali. Parang may hinahanap ako, isang sagot sa tanong na hindi ko mawari. Nang makauwi kami, nagulat ako sa tahimik na bahay. Sa kusina, habang inaayos ang mga pinamili, napansin kong may isang kahon na hindi ko alam kung saan galing. Binuksan ko ito at nakita ang isang lumang album ng mga litrato. Ramon? Tawag ko. Ang boses ko'y may halong takot at pagkabighani. Lumapit siya, may daladalang tasa ng kape. Ano yan? Ito ba ang sa atin? Tanong ko, habang tinutuklap ang alikabok sa lumang pabalat. Tumango siya at nagsimula kaming maghalungkat sa mga pahina. Mga larawan ng kasal, ng unang bahay, ng mga biyahe. Mga alaala ng mga panahong mas magulo ngunit masaya. Parang biglang bumalik ang lahat. Ang mga dahilan kung bakit kami nagmamahalan sa kabila ng lahat. Sa tingin mo, bakit tayo nag-aaway? Tanong ko, habang pinagmamasdan ang isang lumang larawan ng aming unang bakasyon. Napatingin siya sa akin. May malalim na pag-iintindi sa kanyang mga mata. Siguro kasi, natatakot tayong mawala ang lahat ng ito. Napatigil ako. Parang may bahagi ng puso ko ang biglang umigting. Sa kabila ng lahat ng aming mga away, sa ilalim ng lahat ng aming mga pagtatalo, naroon ang takot na ang lahat ng ito ay maaaring mawala. Ngumiti ako, isang ngiti na puno ng pag-unawa. Ramon, sa tingin ko, hindi mawawala ang lahat ng ito hanggat meron tayong dalawa. Ngunit bago pa niya ako masagot, biglang tumunog ang telepono. Napatingin kami sa isa't isa. Alam na ang tawag na iyon ay magdadala ng isang bagay na magbabago sa lahat. Isang maaliwalas na umaga na naman ang sumalubong sa akin. Habang nagtitimpla ako ng kape sa kusina, naramdaman ko ang mga hakbang ni Ramon, ang aking asawa, papalapit sa akin. Paglingon ko, andun siya, nakasuot pa rin ng komportabling pajama at nakangiti. Pero alam ko na sa likod ng ngiting iyon ay may nakatagong inis dahil sa hindi na naman natapos na usapan kagabi. Hindi na bago sa amin ang magtalo sa maliliit na bagay. Minsan, tungkol sa kung sino ang huling naglinis ng garahe o kung bakit wala na namang laman ang ref. Pero, kahit ganito, hindi ko maitatanggi na sa kabila ng mga away, nararamdaman ko pa rin ang lalim ng pagmamahalan namin. Lumapit si Ramon at yinakap ako mula sa likod. Good morning? Pulong niya sa akin. Naramdaman ko ang init ng kanyang katawan. At kahit paano, nawala ang inis na nararamdaman ko. Good morning? Sagot ko. Sabay abot sa tasa ng kape para sa kanya. Habang nag-aalmusal kami, binalikan ko sa isip ang nakaraang linggo. Iba ang pakiramdam ko? Parang may hindi tama. Si Ramon ay naging masyadong abala sa trabaho. Laging nasa telepono o kaya'y nasa harap ng computer kahit sa hating gabi na. Hindi ko siya masisisi dahil kailangan niya talagang magtrabaho, pero hindi ko mapigilang mag-isip. May inililihim ba siya sa akin? May lakad ka ba mamaya? Tanong ko, sinusubukan kong maging casual. Wala naman, bahay lang, sagot niya. Bakit? Wala lang. Naisip ko lang na baka gusto mong mag-date tayong dalawa. Nakita ko ang bahagyang pag-aliwalas ng kanyang mukha. Pwede. Saan mo gustong pumunta? Hindi ko alam kung bakit. Pero may kung anong nagtutulak sa akin na alamin kung ano ang nangyayari sa kanya. Nakaramdam ako ng kaba. Pero, nagdesisyon akong ituloy ang plano ko. Napag-usapan namin na pumunta sa paborito naming kainan sa tabi ng lawa. Doon kasi kami unang nag-date at palaging may espesyal na lugar ito sa aming mga puso. Habang nasa biyahe, napansin ko ang kakaibang katahimikan sa pagitan namin. Minsan, ganito talaga kami kapag may hindi na pagkakasunduan. Pero ngayon, tila may mas malalim na dahilan. Pagdating namin sa restaurant, umupo kami sa paborito naming mesa sa tabi ng bintana. Tanaw mula rito ang kalmadong tubig ng lawa. Habang naghihintay ng order, hindi ko napigilang itanong, may problema ba? Tumingin siya sa akin, tila nag-aalangan,
pero sa huli ay nagsalita. Wala naman. Medyo stress lang sa trabaho. Sigurado ka? Hindi ko alam kung bakit, pero alam kong may iba pa. Oo naman, sagot niya. Pero hindi ko pa rin makita sa kanyang mga mata ang kasiguraduhan. Nagsimula kaming kumain, at sa gitna ng aming pagkain ay hindi ko mapigilang itanong ang matagal ko nang gustong malaman. Ramon, may itinatago ka ba sa akin? Napatigil siya at nagangat ng tingin. Bakit mo naman naitanong iyan? Ewan ko. Pakiramdam ko lang na may kakaiba. Lagi kang wala sa bahay at kapag nandoon ka naman, tila may iniisip ka. Tahimik siya saglit bago ngumiti, pero hindi ko ito nakita sa kanyang mga mata. Wala kang dapat ipag-alala, siguro stressed lang talaga ako. Ngumiti rin ako, pero sa loob-loob ko, alam kong hindi pa ito tapos. Naisip ko na baka kailangan ko munang manahimik at hintayin ang tamang panahon. Pagkatapos naming kumain, naglakad-lakad kami sa paligid ng lawa. Hinawakan niya ang aking kamay at kahit paano, naramdaman ko ang init ng pagmamahal namin. Pero, naroon pa rin ang kaba. Nang pauwi na kami, napansin ko ang isang maliit na kahon sa upuan sa likod ng sasakyan. Naisip ko na baka ito ang sorpresa niya para sa akin, kaya hindi ko ito pinansin. Pero, habang papalapit kami sa bahay, hindi ko mapigilang magtanong. Ramon, ano yung kahon sa likod? Biglang kumunot ang noo niya, tila nagulat. Anong kahon? Yung maliit na kahon sa upuan. Para saan iyon? Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha. Huminto siya sa tabi ng kalsada at bumaba ng sasakyan. Binuksan niya ang pinto sa likod at kinuha ang kahon. Tumalikod siya saglit bago bumalik sa harap na may halong kaba at pag-aalangan sa kanyang mata. Hindi ko alam na nandyan ito, sabi niya habang iniaabot ang kahon sa akin. Pero siguro, panahon na para malaman mo. Kinuha ko ang kahon at binuksan ito. Sa loob, may isang lumang singsing na tila may ukit sa loob. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko nang makita iyon. Ramon, ano ito? Tanong ko, ang boses ko ay puno ng pagtataka at kaba. Tumingin siya sa akin, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Ito yung singsing ng mama ko. At may kasama itong liham na hindi ko pa nababasa. Napatigil ako. Bigla, ang lahat ng mga tanong ay tila nagsilabasan sa aking isipan. Ano ang laman ng liham? Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Sa kabila ng lahat, alam kong ito ang magiging simula ng mas malalim na kwento na kailangan naming harapin ng magkasama.